Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nang kumbahit kung libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today sa reflection. Bakit nga ba isinilang ang tao o nilikha ang tao? Ano nga ba ang purpose at tungkulin nito? Pero bago yan, happy birthday to me muna dahil po ngayong araw ay thank you Lord plus 1 at birthday ko na naman. No, kasi alam niyo po, napaka-importante po na sineselebrate po natin. Mag-share po tayo ng any blessing. Mag-blow out sa mga kaibigan, kung anong meron lang, gumawa ng mabuti, at siyempre yung pasalamat nga sa Diyos. Dahil hindi po lahat, no? Pagka pumapasok yung taon ng January, bagong taon, hindi po lahat umaabot sa kanilang birthday. Alam naman po natin yan. May pabata, matanda, o mga middle age na kagaya po natin, ay nangyayari po talaga yun. Depende po kung anong kagusto, anong kalooban ni Lord. Kaya pag umabot tayo sa araw ng ating birthday, sobrang thankful po tayo. Yung paggising mo pa lang, no? Humihinga ka na, namulat na yung mata mo, gising ka pa. No? May malay ka pa, ibig sabihin, pinagpala ka ng kagad. Dahil dinugtungan na naman ng isang taon, no, ang buhay mo. Kaya sobrang thankful po tayo dyan. So, ibig sabihin yan, meron pa tayong mission na kailangan pa nating gampanan. No, hindi pa natin panahon, kaya wag po nating sayangin sa ating ang ating buhay, no, sa mga bagay na hindi nakakabuti sa atin. Sabi sa Isaiah chapter 43 verse 21, ang bayan na aking inanyuan para sa aking sarili upang kanilang mahihayag ang aking kapurihan. So, yun pala, no? Yun po pala ang dahilan kung bakit nilikha ng Diyos ang tao para nga daw sa kanya mahihayag ang kanyang kapurihan. So, ibig sabihin, ma-spread love, no? Spread love, yung mga kabutihan, galing lahat po yan sa Diyos. Basta mabuti, galing sa Diyos. Basta masama, galing kay Satanas. So isipin nyo na lang, kung hindi po tayo binigyan ng pagkakataon ni Lord na mabuhay dito sa mundo, ibig sabihin, wala tayong kaalam-alam. Di ba? Hindi mo alam na may mundo, hindi mo alam may tao, hindi mo alam may langit, di ba? Hindi mo alam may universe. Lahat, wala kang alam dahil hindi ka naman isinilang. Pero sobrang thankful tayo kay Lord dahil nga binigyan tayo ng pagkakataong mabuhay. At pinaka-importante dyan ay yung makilala siya. Na mayroong Diyos pala na lumikha sa ating lahat. No? Sa lahat ng nakikita natin o hindi nakikita. Ang Diyos po na nagbigay ng, o nag-share, no? Nag-share ng love, nag-share ng buhay sa isa't isa. Para nga sa kanyang mahihayag yung kanyang kapurihan. Dahil sa sobrang pagmamahal niya, sumabog ang kanyang pagmamahal, napunta po sa ating lahat na nabubuhay ngayon dito sa mundong ito. Kaya wag po nating sayangin ang ating purpose. Kaya ako, ang wish ko, una ay maging mabuting anak sa Diyos, no? Anak sa ating mga magulang, maging mabuting kapatid, kapitbahay, katrabaho, lahat po. Kung mamarapatin natin ay ang ating prinsipyo ay yung friends to all, no one, friends to all, enemy no one. Yan. So, medyo nalito lang tayong konti. Diba? Yung pong mas maganda yung wala tayong nagiging kaaway. Dahil para maging peaceful din ang ating buhay. Kaya kung sasayangin pa natin, no, yung pagkakataong binigay ni Lord, parang nasayang din yung pagbibigay sa atin ng pag-share niya ng buhay at pagmamahal sa atin. At ano pa ba ang kailangan natin gawin? At ano pa ba ang purpose natin? Bakit nga ba talaga tayo isinilang sa mundong ito? Sa kabila ngayon na napakagulo, no? Sa maraming sitwasyon, maraming kaso, maraming problema, pero nandiyan si Lord na tumutulong sa atin. Kaya nga sabi sa mga ngaral, chapter 12 verse 13, matakot ka sa Diyos at sundin mo
ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So, yun no, yung una, yung ihayag ang kanyang kapurihan. At ito yung pangalawa ay katungkulan pala ng tao na matakot sa Diyos. Hindi ibig sabihin ng takot yung para pag may nakikita kang kapwa-tao mo, alam mong mamamatay tao, papatayin ka, hindi po ganun. Terorista, di ba? Yung mga ganyan. Hindi po siya ganun. Hindi ang Lord na parang nakakatakot. Na parang wala ka nang gagawin kundi tumutok ka na lang sa Kanya. Ang sinasabing matakot ka sa Diyos, yung sundin niya, no? Matakot ka sa mga bagay na ayaw niya. Yung mga masasama, given na po yan, alam naman po natin yan, lalo na pag nasa edad ka na, pare-pareho na po naman natin alam na may tama at may mali. Ngunit sapagkat datapwat, bilang mga tao, meron din tayong kahinahan. Ang lahat po ay nagkasala, kaya walang matuwid, no? Kung sa ganun, anong mangyayari sa atin? Wala bang maliligtas? Kung sa sariling sikap po natin, wala pong maliligtas, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Pero dahil bilang isang Kristiyanong Katoliko, naniniwala din po tayo, no? Na bukod sa ating Panginoong Hesus na magliligtas sa atin, may tutulong din po sa atin yung unang-una si Mama Mary, na kung saan alam natin, mula pagkasilang, no? Pagkalihi pa lang, pagkasilang, minahal ng ating Panginoong Hesus, hanggang dun sa krus ng Kalbaryo, hindi niya iniwan. Kaya si Mama Mary, nung namumuhay siya, wala siyang hiningin favor sa ating Panginoong Hesus na hindi niya binigay, di ba? Katunayan yung unang kanyang milagro na hindi pa napapanahon, pero dahil nakiusap ang ating mahal na inang Maria na gawin ng alak yung tubig dahil naubusan yung kinakasal, ay ginawa po ng ating Panginoong Hesus. Ganon din po sa mga nauna sa ating mga reliyoso, no? Mga santo, mga santa, mga matutuwid na buhay na namuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Kaya yan po ang aking dalangin sa ating buhay. Ako, ma-share ko lang po, no, na talagang mula sa pagkabata, dumadaan po tayo sa mga paghihirap. At gaya ng sinasabi ko, hindi lahat umaabot sa birthday, no? Even ako, naranasan ko po yan sa aking mismong pamilya. Yung mga parents ko namatay ng maaga. Wala na po sila. Meron din ako mga kapatid, mga 20 plus lang namatay. Yung pinaka-latest, 2022, nakakalungkot, no? Yung kapatid ko na lalaki, binata, 35 years old. So, siguro hanggang doon lang talaga at hanggang doon na lang ang kanilang mission. Subalit kahit ganun pa man ang nangyari, sabi po, salamat tayo. Nakasama natin sila. At darating yung araw, isang pinakamagandang wish ay yung magsama-sama po tayo sa buhay na walang hanggan. Dahil pag dumating na, yung kanya-kanya nating oras. Pero bago yan, siyempre, dito muna tayo sa mundo, no? Gumawa muna tayo ng mabuti, gawin ng katungkulan sa Diyos, bigyan ng papuri ang Diyos sa papaanong paraan. Pag gumawa po tayo ng mabuti, di ba? Minsan, pag halimbawa, may kapitbahay ka, kumpare, kumare, o kaibigan na sobrang kailangan ng tulong. Nagkasakit, no? Walang pera, alam na po natin, maraming mahirap sa ating mga kababayan, naabutan mo dahil may blessing kang natanggap, mag-share ka ngayon, yung taong makakatanggap nun, ang sasabihin niya, thank you Lord, salamat sa Diyos. So, ibig sabihin, pinupuri po, no? Every time na gumawa po tayo ng mabuti, yun po ang sinasabi ni Lord. Meron na mga sa kanyang sinasabi na matakot ka sa Diyos, meron naman kasi talagang taong walang takot sa Diyos. No? Lahat pumapatay ng tao, nagda-drugs, no? Gumagawa ng illegal, gumagawa ng hindi mabuti, nagtitrador. So marami pa pong bagay. Kaya wag po nating ubusin ng ating oras sa ganun. Bagamat ang taong may kainahan, pero kailangan po sinisikap natin na maging mabuting tao, masunod ang katungkulan natin na may takot sa Diyos at ihayag ang kanyang pagkapurihan o glorify ang ating Panginoong Hesus. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog, kung nanonood ka ngayon, pinagpala ka na kagad dahil buhay ka pa. No? Buhay ka pa, pare-pareho tayo buhay. Binigyan pa tayo ni Lord ng pagkakataon para spread love, gumawa ng mabuti,
para papurihan ng Diyos at matakot sa mga masasamang gawi. Na sana nga lahat po na tayo, no? Yan ang hilingin natin sa Diyos na malagpasan natin yan. Mangibabaw ang kabutihan sa kasamahan. Kaya muli po, no, thank you Lord sa +1 sa aking pamilya, sa aking asawa, mga anak, kapatid, lahat po mga kaibigan na nagiging parte ng buhay ko na binigay na ni Lord para maging katuwang, no, sa lahat ng uri ng pamumuhay dito sa mundo para maging mabuting tao. Kaya maraming salamat po sa lahat, no, sa mga ating viewers. Thank you very much po sa inyo. At ang dalangin ko ay pagpalain kayo at ingatan ang inyong kalusugan at pamilya ng bawat isa sa inyo. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may malubanang karamdaman, problema sa pamilya, problema rin sa financial, sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo po manalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na. Tinaningan na rin ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Ganon din po sa pamilyang nasisira o nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad at higit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. Ganon din po yung financial Lord o ang aming hanap buhay. I-bless niyo po para sa aming mga pamilya. Mag-provide ang pangangailangan ng bawat pamilya namin. Ang lahat ng ito ay niling namin sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. At patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. To God all be the glory. Thank you very much po.